Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:04. Ang oras ginadulong sa inyo. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Marso 1, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Ang inyo tag balita Aksyon and Defensor. Kagkaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 150 ka mga manubaligya sa merkado sa Sumag, target sa iluhon bangod sa renovation. Swab test kag quarantine sa LSIs nagapabilin sa Negros Occidental. Samtang sa mga nagapauna nga balita national, 5 katawo gindala sa emergency room matapos nagbaton sa COVID-19 vaccine. Red Cross handa magbulig sa COVID-19 vaccination sa Pilipinas. Tag sa aton balita international, Presidente Senggana ginpakalma ang publiko angot sa mga aligasyon batok sa COVID-19 vaccine. Kag sa aton balita sports sa NBA, Heat daog kontra sa Hawks. Kag sa aton balita entertainment, Vilma Santos malawigan pa antes maghimo sa pelikula. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa nga aton mga nagapangunang nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami.
Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit mo.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:12, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Target nga makasaylo na sa Villarosa Street sa masunod nga semana ang 150 ka mga nagabaligya sa Sumag Public Market para makapadagayon sa ilang pagbaligya samtang ginapaidalom sa renovation ang merkado. Sunog kay punong barangay Rodney Carmona, ilagin pa iso sa masunod nga semana ang plano nga pagsaylo sa mga market vendors, mangud nga wala pa sa ngatop ang pwesto nga ilasayluhan sa Villarosa Street. Nagpasiguro ang kapitan nga patakdan man sang linya sang kuryente kag tubig ang temporaryo nga merkado sang Sumag. Sa karon ang mga nagabaligya sa fish kag vegetable section sa merkado ang padayon nga nagabaligya sa atubang sang Sumag Public Market matapos nga ginumpisahan na ang renovation sa merkado. Nagpasiguro si Carmona nga wala ginaokupar sa mga market vendors ang alagyan sang publiko. Kamutan nila mo nga no kasi wala tong kaya ito na yung ano guro na extend group ito sa kumbangan ay na samantala mo lang kaya no location nila. Ang kabahin sa pagbahayag ni punong barangay Rodney Carmona. Gindesignar si Peter Galimba bilang Officer in Charge Assistant Schools Division Superintendent sa Department of Education sa Syudad sa Bacolod. Si Galimba ang gikan sa Syudad sa Cabancalan. Sunod kay Councilor Inesito Novero ang chairman sa Committee on Education, tinalikdan nga semana sang iya na istorya si Galimba sa isa kahiwatan kag ang reassignment sini ang kabahin sa regular nga reshuffling sang DepEd. Tinalikdan nga semana sa nag-courtesy call si Galimba upod si Division Superintendent Gladys Amelin Salas kay Bacolod Mayor Evilio Leonardia. Padayunon sa gihapon sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang swab testing kag pag-quarantine sa mga nag-aabot nga locally stranded individuals sukon LSIs bisan pa nga may gin-issue nga Unified Travel Protocol sa National Interagency Task Force sukon NIATF. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, ini ang ginkasugtan sa Sinapol sa nagkalain-lain nga mga stakeholders sa Western Visayas. Dugang pa ni Lacson, mismo siya ang wala nagapabor sa gin-issue sa NIATF bangod kalabanan sa mga nagadugang sa COVID-19 active cases amo ang mga LSIs kag mga authorized persons outside residences o apors. Ginehemplo sang gobernador ang 21 ka mga COVID-19 positive nga nagdugang sa kaso sa Negros Occidental kagabi. Suno kay Lacson, istrikto gihapon ipatuman ang pagkuha sang RT-PCR test sa mga nagaabot nga LSI kag apors. Kag pagpaidalam sa mandatory 14-day quarantine. Biyernes sa ginaprobahan sang NIATF ang Unified Travel Protocol sa tanan nga mga local government units kag sa sini nga protocol hindi na mandatory sa mga local travelers ang COVID-19 testing kag quarantine. It is very contradictory because it also says that the LGU can actually impose a RT-PCR test prior to the said travel. There was a meeting amongst stakeholders in Region 6. We will continue to maintain our protocols. When they arrive, we will test them in quarantine. Ang kabahin sa magbahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. 8,600 ka mga health workers sa Negros Occidental ang natalana nga bakunahan kontra COVID-19. Suno kay Governor Eugenio C. Lacson, ini nga mga health workers ang halin sa nagkalaylayan nga provincial, district kag local government units managed hospitals kag ang prioridad o kun kag amo ang prioridad nga bakunahan kung mag-abot na ang bakuna nga ginbakal sa probinsya. Suno sa gobernador, padayon sila nga nagahulat sa anunsyo sang AstraZeneca Pharmaceuticals of Philippines Incorporated kung saan o iga-deliver ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccine. Enero 11, 2021 sa magpermahanay sa kasugtanan ng gobyerno probinsyal kag AstraZeneca sa pagbakal sa 100,000 ka doses ng vaccines para sa 50,000 ka mga persona. Dugang pa ni Lacson, iyaman ginahulat ang desisyon ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kung saan o patigayunon ang COVID-19 vaccines sa simulation exercise sa Banwa sang Kanduni.
Sa katapusan nga balita lokal, ginumpisa na sa karong adlaw sa Bureau of Fire Protection ang selebrasyon sang Fire Prevention Month pagi sa synchronized motorcade sa bugos nga Pilipinas nga ginupda naman sa mga fire volunteer units kag iban pa. Suno kay BFP Regional Director Senior Superintendent Jerry Candido lasis sang aga sa nagpatigayon sa motorcade ang ilahanay dala ang tema sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Dugang pa ni Candido tuyo sa ilahensya nga mapalabot sa pumuluyo ang pagpanghanda agud malikaw sa sunog kag madumduman sa mga ini nga ang Fire Prevention Month hindi lamang nagakatabo sa bulan sang Marso kundi dapat dumdumon sa bilog nga tuig. Kasunod sa sining aktibidad nagalaom si Candido nga maabot sa boss nga adlaw si BFP Regional Director o kon sa BFP Regional Office ang bago nga fire truck para sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga pag-usaron sa BFP Special Rescue Force. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18. Sa atong mga ka-action, kung ginapangita dira ninyo, epektibo yang Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply
ng 110 milyon na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Kagsalita na sa aton mga nagapangunang nga balita national, gindala sa emergency room sa Veterans Memorial Medical Center sa Siolod, Quezon ang 5 ka mga persona nga kalakip sa ginbakunahan sa COVID-19 vaccine. Isa ka pasyente ang naka-eksperyensya sa rashes nga ginapatag sa doktor nga mahimo mild allergic reaction. Sa karon, ginaobserbahan pa ang iban nga mga pasyente. Handa si House Speaker Lord Alan Velasco nga malakip sa grupo sa mga opisyal sa gobyerno nga una magpabakuna batok sa COVID-19 sa tuyo nga madula ang kabalaka kagkahadlok sa publiko sa bakuna. Sunod kay Velasco, ang mga elected officials amo dapat ang manguna sa pagsuporta sa vaccination program sa gobyerno sa tuyo nga mapabalik ang kumpiyansa sa publiko. Sa nabaluan, ang Pilipinas nagumpisa na sa vaccination program kag una nga nagbaton sa Sinovac COVID-19 vaccines gikan sa China mo si Dr. Gerardo de Gaspe, ang direktor sa University of the Philippines sa Philippine General Hospital o kon UPPGH. Ginpasiguro ni Senator Richard Gordon nga handa ang Pilipinas o kon ang Philippine Red Cross sa pagbulig sa COVID-19 vaccination sa gobyerno nga nag-umpisa subong nga adlaw Lunes. Sa laging handa public briefing ginpahayag ni Gordon nga sapiat nga wala magpaigangon siya si Health Secretary Francisco Duque III apang ang PRC nakahanda sa anuman nga kinahanglan sa gobyerno. Dugang pa ni Gordon, ang PRC may 3 ka bus nga available nga pwede gamiton bilang mobile vaccine clinics. Ginadoso ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education o DepEd nga magtukod sa panel of experts agud magiya sa ginadoso nga pilot test sa face-to-face classes sa low-risk areas. Sunod kay Gatchalian, ang chairman sa Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture, tutukad sa panel of experts ang specialized approach sa paglantaw sa pilot testing program kag pagbalik sa face-to-face classes nga nagahatag konsiderasyon sa nagkalain-lain nga eskwelahan. Una ginpahayag sang DepEd nga may inisyal na nga na-identify ang ahensya nga 1,075 ka eskwelahan para sa pilot test sa bulan sa Disyembre. Apang sa Senate panel hearing, ginpahayag ni DepEd Undersecretary ni Pomoceno Malaluan nga ilay konsiderar ang ginaduso nga pagpanubo sa 500 o kung mas manubo pa ang mag-intra sa pilot test. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:27. Detalye sa aton mga nagapangunang nga balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini.
Iya namon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa servisyo Tatas kag balanse Patuod ng mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Kag sa detalye sa aton balita international, nanawagan si ganyan na President Nana Akufo-Addo sa pumuluyo sa West African state nga hindi pagsapakon ang conspiracy theories nga ginapalapta angot sa COVID-19 vaccine antes pang paglunsar sa nationwide inoculation campaign batok sa virus. Ginimos ang presidente ang palayag matapos nagbuwa ang aligasyon nga ang bakuna mahimo magkaapekto sa DNA sang tawo, may ibutang nga tracking device sa lawas kag magaresulta sa pagkabaog sang tawo. Ang Ghana ang mga pinakauna nga pungsod nga magabaton sa bakuna nga kabahin sa Global COVAX scheme nga tuyo mataga ng mga pigado nga nasyon sa bakuna agod pakigbatuan ang COVID-19 pandemic. Kag sa aton balita sports, nakakuha sang team high at 24 points si Kendrick Nunn matapos ginpalawig sa Miami Heat ang ilang winning streak tubtub 6 kahampang sa 109-99 nga score kontra sa Atlanta Hawks. Ang Miami nakadugang sa 16 puntos kag 13 ka mga rebounds gikan naman kay Bam Adebayo. Samtang Sunday Precious Achua kag Tyler Herro nagdugang sang tig 14 ka punto. Nanguna naman si John Collins sa Hawk nga nagakuha sang 34 ka puntos kag napulo ka mga rebounds. Kag sa aton balita entertainment, mahimo nga malawigan pa ang paghulat angot sa himuon man nga pelikula sa aktris nga si Vilma Santos. Ini kasunod nga kontrolado sa karon ang iya pagwa bangod sa COVID-19 pandemic. Sunod sa aktris mawudlay para sa iya nga maghimo sa pelikula bangod sa bago nga setup sa karon ang lock-in. Sa diin, hindi siya dali-dali makapauli sa iya pamilya. Mas gustuho naman ni Santos nga magbalik sa normal ang tanan antes pa magdesisyon ini nga maghimo liwat sa nga pelikula. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:34. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Dili lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Lunes, Marso 1, 2021. Sa liwat ang inyo balita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod,